David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1066. Hindi nagsalita si Zhu Jishan, ngunit tinitigan ang eksena sa ring gamit ang isang pares ng mga mata. David, gusto kong malaman mo ang kahihinatnan ng kahihiyan sa aking Long family. Galit na sigaw ni Long Xiao, muling tumaas ang aura sa kanyang katawan, at ang hindi mapapantayang malaking kamao ay tumaas din ng ilang puntos. Sa pagharap sa malakas na suntok na ito, ang mukha ni David ay seryoso, at bawat kaliskis sa kanyang katawan ay naglalabas ng lubhang nakasisilaw na gintong liwanag. Ang kapangyarihan ng dragon sa katawan ay agad na naging isang invisible golden dragon na nakapalibot kay David. Boom! Ang Holy Light Fist ni Long Xiao ay bumangga sa katawan ni David, at ang katawan ni David ay agad na sumabog na may sinag ng liwanag, tulad ng isang napakagandang fairy work. Ang walang katapusang mga alon ng hangin ay dumaan, at ang proteksyon na maskara ay hindi na nakayanan, at ito ay nabasag ng malakas. Dapat mong malaman na ang lahat ng ito ay mga mandirigma, ngunit hindi nila kayang tiisin ang resulta, na nagpapakita kung gaano kalakas ang suntok na ito. Mabilis na bumagsak ang katawan ni David na parang shooting star. At ang asul na liwanag na iyon ay sumunod din sa likuran ni David na may mahabang apoy sa buntot. Boom! Nagkaroon ng isa pang malaking pagsabog, at isang malaking hukay na may lalim na higit sa 10 metro ang binomba sa lupa sa isang iglap. Tahimik ang eksena, at lahat ay tumingin sa malalim na hukay, nang walang kahit katiting na paggalaw. Ang perlas ng butil ng palay ay nangangahas na makipagkompetensya sa araw at buwan. Ito ay higit pa sa iyong sariling kapangyarihan. Sa pagtingin sa tahimik na hukay, bahagyang tumaas ang mukha ni Long Xiao. Kung si David ay hindi masyadong mayabang sa sandaling siya ay maluklok sa kapangyarihan, maaari niyang sundan si Long Xiao upang labanan ang higit sa 100 galaw, at ito na ang wakas. Umiling si Go Wei. Walang kagalakan o kalungkutan sa mukha ni Zhu Jishan, at inalis niya ang kanyang tingin sa singsing. Noon pa man ay gusto na niyang mamatay si David, ngunit ngayong patay na talaga si David, nakaramdam siya ng kaunting awa sa kanyang puso. Kung ang ganitong talento ay magagamit ng Martial Arts Alliance, tiyak na magiging isang mahusay na sandata ito. Patay, at sa wakas ay patay. Bulong ni Long Jingguo sa sarili, ate, huwag mo akong sisihin, kung sinisisi mo, sisihin mo ang anak mo sa pagiging matigas ang ulo mo. Inilibing niya ang sarili niyang mag-isa. At sa sandaling ito, sinabay Shushan, Zhao Wuji, Zhao Liguo, Yu Dong, kasama ang Dong Jiahao na iyon, sa mga nakatayo, ay hindi makapaniwalang tumingin sa eksena sa harapan nila. Dahil naglakas loob si David na sabihin ang mga salita para hayaan si Long Xiao na gumawa ng 5 galaw, dapat ay mayroon siyang tiyak na antas ng katiyakan. Paano siya napatay ng ganoon kadali? Hindi mamamatay si Kuya Chen, tiyak na hindi mamamatay. Napakamot ng ulo si Zhao Chonang. Gusto niyang magmadali upang suriin, ngunit pinigilan siya ni Zhao Liguo. Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Si Zhao Wuqi ay hindi makapaniwala, ang bile ay nagwakas ng ganito, at si David ay pinalo hanggang mamatay ng napakadali. Ang galit, kawalan ng kakayahan, at gulat ay nagsimulang tumago sa mga taong ito. Kung talagang namatay si David, saan sila pupunta sa hinaharap? Itong si David ay naghahanap ng kanyang sariling kamatayan. Gusto niyang hamanin ang Long family at ang Martial Arts Alliance ng mag-isa. Ito ay naghahanap ng kamatayan. Pwede na tayong kumuha ng pera. Matagal ko nang sinabi na ang pagbili kay Young Master Long ay mananalo, talagang walang problema. Lalaki si David. Hindi siya nanlaban noong siya ay namamatay. Sinabi niya na kung hahayaan mo ang 5 galaw, hayaan ang 5 galaw. Nag-uusap ang lahat, may masaya, may nanghihinayang, at nagsimula na silang maghanda para umalis. Kabanata 1067. Sa oras na ito, humakbang din ang referee ng Martial Arts Alliance, handang ipahayag ang resulta ng kompetisyong ito. Hayaan akong ipahayag na sa kompetisyon sa panahong ito, si Long Xiao ang nanalo. Malakas na nag-anunsyo ang referee, ngunit sa sandaling ito, ang lahat sa pamilyang Long ay hindi nasasabik gaya ng iniisip nila. Bagamat nanalo si Long Xiao, ngunit bago pa man lumaban si David. Para sa kanilang Long family, walang dapat ikasaya. Hindi pa ako patay, madali lang i-announce ang resulta, nagmamadali ba ang Martial Arts Alliance?
Nang ang lahat ay papaalis na sa arena at si Long Xiao ay aalis na, isang tunog na parang dumadagandong na kulog ang biglang dumating mula sa malalim na hukay. Sandaling tahimik ang eksena, at lahat sila ay tumingin sa malalim na hukay, at pati ang mga umalis ay tumigil. Nakita ko ang katawan ni David na unti-unting bumangon mula sa malalim na hukay, punit-punit ang kanyang damit, at medyo dim ang nakakasilaw na gintong liwanag, ngunit malakas pa rin ang aura ni David, na para bang hindi siya apektado. Sa pagtingin kay David na nasa mabuting kalagayan, lahat ay huminga ng malalim. Paano ito posible? Kahit na ang pinakamalakas sa pinakamataas na lakas ni Wuzong, natatakot ako na hindi sila magiging buo sa ilalim ng Holy Light Feast ni Long Xiao, tama ba? Masyadong nakakatakot, masyadong kaakit-akit, tao pa rin ba itong si David? Napakalakas mo sa murang edad. Nagulat ang lahat at hindi makapaniwalang tumingin kay David. Paano ito nangyari? Sumimangot si Long Jingguo, at dahan-daang umupo ang katawan na nakatayo. Nagulat din sina Guo Wei at Zhu Jishan. Sa sandaling ito, walang paraan upang ipahayag ang kanilang mga damdamin sa mga salita. Hahaha, alam kong magiging maayos si Kuya Chen. Tuwang-tuwa si Zhao Chonang nang makita niya si David na lumabas sa malalim na hukay. Si Bai Shushan, Zhao Wuji at ang iba pa ay tuwang-tuwa. Imposible, bakit hindi ka papatay? Tumingin si Long Xiao kay David sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi kapani-paniwala. Hindi man namatay si David sa suntok na ito, siguradong nasugatan siya ng husto, ngunit kung titignan ang kalagayan ni David ngayon, bukod sa medyo nahihiya siya ay parang hindi naman siya nasaktan. Umangat ang sulok ng bibig ni David, na nagpapakita ng pagngisi, hindi niya pinansin si Long Xiao, ngunit tumingin sa referee at sinabing, hindi pa ako patay, kaya ang inanunsyo mo ay kalokohan, umalis ka dito. Ang mga salita ni David ay nagpahiya agad sa referee, ngunit para sa mga taong ito sa Martial Arts Alliance, hindi sila bibigyan ni David ng magandang mukha. Dahil sinabi niya na hayagang lalaban siya sa Martial Arts Alliance, kaya hindi na kailangang mag-alala ni David sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, nanlamig si Zhu Jishan sa stand, ngunit winagaway pa rin niya ang kanyang kamay at hinayaan ang referee na umalis. Nasa iyo pa ang huling pagkakataon. Kung ang suntok ngayon ay ang iyong whole card, kung gayon hindi ka karapat-dapat sa aking pagbaril. Malamig na tiningnan ni David si Long Xiao, puno ng pagmamataas ang kanyang tono. Malapit nang mamatay si Long Xiao sa galit sa sandaling ito, ang marangal na pinakamatandang young master ng Long family, ang mapagmataas na anak ng langit, ay napahiya na ngayon ng isang kilalang batang lalaki na nanggaling sa kung saan. Si Long Xiao ay umungal na parang baliw, basura, anong lakas ng loob mong ay bully ako ng ganito, patayin mo ako. Tumindig ang balahibo ni Long Xiao, at ang mga pagsabog ng kulay dugong ambon ay lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, na para bang ginagawa niya ang ganitong uri ng pagsasakripisyo. Dumadagindong. Nagkaroon ng biglaang pagkulog sa kalangitan, at pagkatapos ay direktang tinakpan ng mga umiikot na madilim na ulap ang araw. Dumadagindong. Kaagad pagkatapos nito, nagkaroon ng panibagong pagsabog ng kulog, at ang mga madilim na ulap ay naging mas siksik at siksik. Sa ibabaw ng itim na madilim na ulap, may tuloy-tuloy na pagkidlat. Paano ka magbabago ngayon? May tumangala sa madilim na ulap at hindi maipaliwanag. Hindi ko inaasahan na sa murang edad, natutunan pa ni Long Xiao ang Chenji ng kanilang Long family. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhu Jishan. Kabanata 1068. Si Guo Wei ay may mataimtim ding hitsura sa kanyang mukha, hindi nakakagulat na si Master Ding Chan ay naglakas loob na magsabi sa akin ng malalaking salita. Bago matapos ang taon, hayaan mong makipagkompetensya sa akin si Long Xiao, at tiyak na matatalo niya ako. Sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, si Long Xiao ay bahagyang naglilinang. Oras, natatakot akong malalampasan talaga ako nito. Nagsimulang magkaroon ng hindi maipaliwanag na panggigipit si Guo Wei. Bagamat siya ang direktor ng Martial Arts Alliance, kung wala siyang tunay na lakas, walang makukumbansi. Kung malalagpasan siya ng mga junior na ito, mawawala ang kanyang prestihiyo. Patriarch, ang pinakamatandang young master ay talagang ginamit si Chen Jiyin. Kung hindi mo ito gagamitin ng maayos, magkakaroon ng panganib ng backlash. Bulong ni Long Xingshu sa tenga ni Long Jingguo.
Ang ekspresyon ni Long Jingguo ay sobrang pangit sa sandaling ito. Hindi dahil tapos na ang usapin, hindi na niya ito mapigilan, at ngayon ay maaari na lamang niyang ipagdasal na magtagumpay si Long Xiao sa paggamit ng Thousand Machines. Sa oras na ito, ang kulay dugong ambon ay nagsimulang tumaas mula sa katawan ni Long Xiao, at ito ay talagang lumutang patungo sa madilim na ulap. Sa pagtingin sa kulay dugo na ambon sa katawan ni Long Xiao, ang ekspresyon ni David ay marangal, ang kanyang mga kalamnan ay naninigas, at inayos niya muli ang kapangyarihan ng dragon, na ginawang mas nakakasilaw ang gintong liwanag sa kanyang katawan. David, minamaliit mo ako. Kinokontrol ni Long Xiao ang kulay dugo na fog, at pagkatapos ang kulay dugo na fog ay parang tingga, na agad na umaakit ng kidlat sa madilim na ulap. Kumunat ang noo ni David, ito pala ay gustong gamitin ng Long Xiao na ito ang kapangyarihan ng kidlat para labanan ang kanyang makapangyarihang katawan. Punta ka sa H3L. Ikinaway ni Long Xiao ang kanyang mga palad, ang kulay dugo na ambon ay direktang binalot kay David, at pagkatapos ay sinamantala ng kidlat sa madilim na ulap ang sitwasyon at humampas kay David. Ang kidlat ay naglalaman ng kapangyarihan ng 10,000, tulad ng isang malaking bundok na bumababa. Dapat mong malaman na ang kidlat na ito ay ang kapangyarihan ng langit at lupa, at hindi ito ganoon kadaling kalabanan. Putok. Sa wakas, ang kidlat ay tumama kay David ng mabangis. Umungol si David, ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay umunlad, at pagkatapos ay lumitaw ang isang gintong dragon. Sa isang dagandong ng dragon, ang gintong dragon ay bumangga sa kidlat. Ang malaking dagandong ay nagpanginag sa buong lupa, at pagkatapos ay isang bulk zone ng hangin ang humampas, at lahat ng mga tao sa kanilang paligid ay nagbuntong hininga upang labanan. Boom! Isa pang kidlat ang bumagsak mula sa madilim na ulap. Ano? Ang ginintoang liwanag sa katawan ni David ay lumakas, at ang kapangyarihan ng dragon ay muling namuo at naging gintong dragon, na humahampas sa kidlat. Anong uri ng kakaibang kasanayan ang ginagamit ni David? Nakakunot ang noo ni Zhu Jishan habang nakatingin sa gintong dragon na pinalapot ni David. Ewan ko, nabalitaan ko lang na may adventure din pala si David. Hindi ko alam kung may kinalaman sa gintong dragon na ito. Umiling si Go Wei. Sa sandaling ito, ang madilim na ulap sa kalangitan ay makapal pa rin, at patuloy na kumikidlat. Naubos na ang iyong huling pagkakataon. Tumingin si David kay Long Xiao, at pagkatapos ay nagpakawala siya ng dagandong, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay agad na sumabog. Ang gininto ang liwanag sa katawan ni David, tulad ng isang diyosa na nagkalat ng mga bulaklak, ay bumaril sa langit sa isang iglap. Ang makakapal na madilim na ulap ay direktang natangay ng gintong liwanag, at ang araw ay tumambad mula sa likod ng madilim na ulap. Nang makita ito, si Long Xiao ay walang oras na mag-isip tungkol dito, at nagmamadaling hinawakan ito, ang kulay dugo na ambon ay agad na naging isang espada, at sinaksak ng husto si David. Sa sandaling ito, wala nang gintong liwanag si David para protektahan ang kanyang katawan, kaya gusto ni Long Xiao na gamitin ang espadang ito para patayin si David. Ngunit sino ang nakakaalam na pinanood ni David si Long Xiao na tumama gamit ang isang espada, at diretso siyang sumuntok. Isang mabangis na puwersa ang sumabog mula sa kamao ni David, at ang kulay dugong mahabang espada na naging kamay ni Long Xiao ay nawala nang walang bakas sa harap ng dominanteng puwersang ito. Bang! Kaagad pagkatapos, naramdaman na lamang ni Long Xiao ang paninikip ng kanyang dibdib, at ang kanyang katawan ay lumipad palabas ng hindi sinasadya. Ang katawan ni Long Xiao ay nabasag sa lupa, at isang malaking hugis tao na hukay ang direktang nabasag sa lupa. Paano kaya? Namumula ang mukha ni Long Jingguo, bigla siyang tumayo, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Kabanata 1069. Malamig din ang mukha ni Zhu Jishan, at pagkatapos ay tumingin siya kay Go Wei, na sa mga oras na ito ay nalilito rin. Ang lakas na ipinakita ni David ay lampas sa kanilang inaasahan. Ang anak na ito ay hindi maaaring manatili ngayon kahit na ano. Mahinang sabi ni Zhu Jishan. Tumanggaw si Go Wei, at alam din niya na kung hahayaan si David na lumaki ng ganito, siya ang malas sa ibaba. Alam kong hindi ka pa pwedeng mamatay. Kung mayroon kang anumang mga kasanayan, gamitin lamang ito. Si David ay naglalabas ng hangin ng paghamak sa mundo, na ginagawang hindi mapigilan ng mga tao ang kanilang nagtatagal na takot. Gumapang si Long Xiao palabas ng malalim na hukay na nahihirapan, lumubog na ang kanyang dibdib, at halatang bali ang kanyang mga tadyang.
Nang ipinakita ni Long Xiao ang kanyang ulo, lumabas si David, at ang kanyang katawan ay biglang bumaril patungo kay Long Xiao. Ang walang katapusang mabangis na aura ay bumagsak kay Long Xiao ng mabangis. Boom! Si Long Xiao, nakakatayo lang, ay agad na binasag muli sa lupa. Sa isang iglap, ang usok at alikabok ay napuno, at ang alikabok ay lumilipad. Xiaoir! Nang makita ito, nagbago ang mukha ni Long Jingguo, at biglang umangat ang kanyang katawan. Kailangan mong malaman na si Long Xiao ay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Hindi niya maaaring panoorin ang aksidente ni Long Xiao. Ngayon, sa pagtingin kay David ng ganito, halatang papatayin niya si Long Xiao. May-ari ng bahay. Sa oras na ito, hinawakan ni Long Xingshu si Long Jingguo, patriarch na huminahon, kung tumulong ka ngayon, ang aming Long pamilya ay ganap na mapapahiya at magiging isang katatawanan sa mundo ng martial arts, at ngayon ang pinakamatandang young master ay hindi isinakripisyo ang banal. Armas, na nagpapatunay na ayos lang siya ngayon, at hindi pa ito umabot sa kritikal na sandali. Ang panghihikayat ni Long Xingshu ay nagpatahimik kay Long Jingguo. Hindi pa rin ipinakita ni Long Xiao ang kanyang trump card, na nagpapatunay na hindi pa nararating ni Long Xiao ang sandali ng krisis. Ngayon lang, kung gagawa ako ng impulsive move at direktang lalabag sa rules ng Martial Arts Alliance, talagang hindi maganda ang katapusan nito. Sa pag-iisip nito, bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Long Jingguo. Ano? Biglang umungal si Long Xiao, at pagkatapos ay bumalot sa kanya ang asul na liwanag, at ang nakakatakot na aura ay mabilis na tumataas. David, ipinaglaban kita ngayon, kahit mamatay kayong magkasama, hahayaan kitang mamatay. Si Long Xiao ay naging isang baliw na hayop. Malakas na binangga ng kamao si David. Hindi rin nagpakita ng kahinaan si David, sinuntok niya ito, at sa isang iglap ay nagkaroon ng pagsabog. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay kumalat sa himpapawid, umaagos na parang mga alon. Pabilis ng pabilis ang takbo ni Long Xiao, at ang hininga sa kanyang katawan ay patuloy na tumataas, at ang kanyang mga kamao ay bumabagsak na parang mga patak ng ulan. Nakita lang ng lahat ang dalawang after images na mabilis na dumaan, at ang tunog ng pagkabasag ng langit ay patuloy na tumunog sa kalangitan. Baliw ba si Xiaoir? Sinusunog pa nga niya ang sarili niyang dugo, namamatay ba siya? Sa pagtingin sa baliw na si Long Xiao, ang mukha ni Long Jingguo ay naging sobrang pangit. Ang Long Xiao na ito ay nagbibiro sa sarili niyang buhay. Nagsusunog siya ng dugo sa murang edad. Kung magpapatuloy ito, kahit manalo siya, sayang siya. Hindi napigilan ni Zhu Jixia na mapabuntong hininga nang makita niya na talagang pinagbuti ni Long Xiao ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagsunog ng asensya ng dugo. Sa himpapawid, hinarap ni David ang matinding pag-atake ni Long Xiao, walang bakas ng ekspresyon sa kanyang mukha, ni hindi nababalisa o naiinip. Tingnan ko kung gaano karaming essence ng dugo ang nasunog mo. Kapag ang iyong kakanyahan ng dugo ay naubos na, ito na ang iyong kamatayan. Sabihin kay David, direktang sinuntok niya si Long Xiao. Itinaas ni Long Xiao ang kanyang mga kamao, ngunit ang malaking puwersa ay naging dahilan pa rin ng pagbagsak ng katawan ni Long Xiao. Nang makita ito, hinabol siya ni David sa isang iglap. Habang may sakit ka, papatayin kita. Mabangis na kumislap ang mga mata ni David, at pagkatapos ay sinuntok niya si Long Xiao ng suntok ng suntok. Mula sa bibig ni Long Xiao, bumulwak ang dugo, at ang mga buto sa buong katawan niya ay patuloy na gumagawa ng mga kaluskos. Boom! Muling bumagsak ang katawan ni Long Xiao sa lupa. Pagkatapos ay inabot ni David at binuhat si Long Xiao. Sa sandaling ito, si Long Xiao ay parang patay na aso, at hinayaan niyang dalhin ito ni David sa kanyang kamay. Kabanata 1070. Ang ganitong eksena, hindi maiwasan ng lahat na magulat sandali. At ang Long Jingguo na iyon ay napahiya at nahihiya bukod pa sa galit. Ang kanyang sariling anak, ang pinakamatandang young master ng Long family na kilala bilang anak ng langit. Ngayon ay naging patay na aso, dinadala ng kung sino. Tiningnan ni Long Xiao si David ng masama, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. David, nangangahas ka bang patayin ako? Kung papatayin mo ako, hindi lang hindi ka pababayaan ng Long family, kahit ang Martial Arts Alliance ay hindi ka pakakawalan. Hindi ako natatakot sa sinuman. Ikinuyom ng mahigpit ni David ang kanyang mga kamao, naalala na ang kanyang sariling ina ay nagdurusa pa rin sa pamilyang Long. Si David ay sumambulat ng matinding puot, at pagkatapos ay sinuntok niya si Long Xiao ng malakas.
Ang katawan ni Long Xiao ay natatakpan na ng mga galos. Sinuntok siya sa sandaling iyon, at natatakot siya na wala man lang siyang lakas na tumayo. Itinapon ito ni David, bumagsak si Long Xiao sa lupa, at pagkatapos ay tinapakan ang ulo ni Long Xiao. Ang mga mata ni David ay bumaling kay Long Jingguo sa stand. Ang mga mata ni David ay puno ng provokasyon, at si Long Jingguo lang ang nakakaintindi ng hitsurang ito. Naramdaman ni Long Jingguo ang mga mata ni David, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit, ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Sa laban ngayon, napahiya ang Long family nila. Nang hindi tumingin si David kay Long Jingguo, talagang naglabas si Long Xiao ng isang maliit na bote ng baso mula sa kanyang katawan. Binuksan ang bote ng salamin, at lumabas ang makapal na amoy ng dugo. Ininom ni Long Xiao ang bote ng dugo nang walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, ang enerhiya ni Long Xiao ay mabilis na bumabawi, ang kanyang matamlay na katawan ay nagsimula ring pumailanglang, isang nagngangalit na pulang apoy ang nag-aapoy sa kanyang katawan, at maging ang mga mata ni Long Xiao ay naging pula. Kumunat ang noo ni David, mabilis na umatras ang kanyang katawan, pinapanood ang mga pagbabago kay Long Xiao, naaamoy ang pamilyar na dugo, mas malakas ang hangarin ng pagpatay ni David. Sonya, dugo ba ito ni Sonya? Pinandilatan ni David si Long Xiao, "Damyu, dudurugin kita." Inaresto si Sonya, at nakonsensya si David sa hindi niya nailigtas. Ngayon itong si Long Xiao ay umiinom ng dugo ni Sonya sa harap ni David, na direktang nagpapasigla sa mga ugat ni David. Damyu. Ang katawan ni Long Xiao ay nagliliyab sa apoy, at ang kanyang buong katawan ay parang isang nasusunog na tao, nagmamadaling lumapit kay David. Sa sandaling iniunat ni David ang kanyang kamay, lumitaw ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David, at nagapoy ang apoy sa katawan ng Dragon Slaying Sword. Ano ang kinuha ni Long Xiao ngayon? Paano mabilis na nakabawi ang aura sa kanyang katawan? I think parang dugo. Hindi ko alam kung anong klaseng dugo iyon. Maaari itong magpataas ng lakas kaagad. Maraming kayamanan ang Long family. Ngayong ginagamit na ito ni Long Xiao, mukhang naliligaw na talaga siya. May backhand talaga itong si David. Ang espada sa kanyang kamay ay hindi karaniwan sa unang tingin. Pinag-uusapan ito ng lahat. Sa sandaling ito, muling naglalaban sina Long Xiao at David, tulad ng dalawang apoy na patuloy na tumatalon at naglalaban. Ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay tumama sa dibdib ni Long Xiao, damaloy kaagad ang dugo, at ang apoy sa katawan ni Long Xiao ay mabilis na napatay. Gagamitin ko ang buhay mo para makabawi sa pinsalang natamo ni Sony Afer. Ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay pumutok na may hindi mabilang na matutulis na mga gilid, at pagkatapos ay isang espada ang tumusok kay Long Xiao. Ngunit sa sandaling ito, hindi lamang may hawak na tansong kampana si Long Xiao. Jingle Bell. Marahang inalog ni Long Xiao ang tansong kampana, at pagkatapos ang tansong kampana ay gumawa ng magandang tunog. Pagkatapos ay isang puwersa ang agad na tumagos sa lahat. Sa sandaling ito, tila huminto kaagad ang oras, at ang espada na sinaksak ni David ay biglang huminto sa harap ni Long Xiao. Sa sandaling matamlay si David, malakas na sinampal ni Long Xiao ang kanyang palad, at ang puwersa ng palad na ito ay direktang tumagos sa katawan ni David. Ang katawan ni David ay parang saranggola na may putol na tali, lumipad ito palabas at bumagsak ng malakas sa lupa. Kabanata 1071. Kung walang espiritual na kapangyarihan upang protektahan ang katawan, umaasa lamang sa paniniil ng laman, mahirap pa ring labanan ang suntok ni Long Xiao. Pagkatapos ng lahat, si Long Xiao ay malapit na rin sa rurok ng lakas ni Wazong. Dumudugo ang bibig ni David, at nakasubsob ang kanyang dibdib, at dahan-daang umagos ang bakas ng dugo sa kanyang dibdib. Lumingalinga si David sa paligid at nakitang may 5 butas ng daliri sa kanyang dibdib. Sa muling pagtingin kay Long Xiao, siya ay mahiyain sa sandaling ito, at sa kamay ni Long Xiao, 5 itim na tinak ang malamig na kumikinang sa sikat ng araw. David, kahit nagsusumikap ka, walang kwenta. Isang magic weapon lang ang kailangan ko para pauksain ka, at maraming mga magic tools sa ating Long family. Hawak ni Long Xiao ang isang tansong kampanilya sa kanyang kamay, at ang sulok ng kanyang bibig ay nagdulot ng pagngisi, at ngayon ay nahulog ka na sa aking libreng attack fan, maaari kitang durugan sa isang daliri lamang. Tiningnan ni David ang mapagmataas na tingin ni Long Xiao, ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay mabilis na dumaloy patungo sa sugat, at sinimulan niyang ayusin ang sugat ng mabilis.
Kung ano ang sinabi ni Long Xiao, walang pakialam si David. Ang kanyang katawan daan-daang mga lason ay hindi sumalakay, kaya ang nakakalat na pulbos ng pag-atake ay walang silbi. Hindi nagtagal, gumaling ang mga sugat ni David, ngunit hindi man lang naapektuhan ang kapangyarihan ng dragon sa kanyang katawan. Masyado kang confident. Biglang pumutok ang aura ni David, at ang nakakatakot na aura ay napalibutan si Long Xiao sa isang iglap. Nagbago ang ekspresyon ni Long Xiao, ikaw. Ang iyong kakayahan ay hindi nawala. Gusto mong gamitin ang kasuklam-suklam na paraan na ito para mapanalunan ako, ngunit sa kasamaang palad ay mali ka. Ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay muling itinaas, handang saksakin ng espada si Long Xiao. Nang makita ito, nagmamadaling muling pinindot ni Long Xiao ang tansong kampana. Muling tumunog ang malamyos na kampana, na sinundan ng makapigil hiningang puwersa. Ang buong katawan ni David ay agad na kuminang ng gintong liwanag, at isang magaan na maskara ang nakapalibot kay David. Direktang na-block ang soundwave at hindi nakaapekto kay David. Nang makita ito, nagmamadaling pinabilis ni Long Xiao ang pag-alog ng tansong kampana, na patuloy na tumutunog, ngunit hindi naapektuhan si David. Sa kinatatayuan, maraming tao ang hindi makayanan ang ganitong uri ng tunog, at lahat sila ay nahulog sa catamaran. Nang makitang hindi naapektuhan si David, walang pagpipilian si Long Xiao kundi ihagis ang tansong kampana sa kanyang kamay patungo sa langit. Mula sa tansong kampanilya, dahan-daang tumagos ang kakaiba at lumang kapaligiran. Naramdaman ng hiningang ito, naging solemn na ang mukha ni David. Sa sandaling ito, bumagsak ang mga paa ni Cheng Sheng, at ang buo niyang guya ay bumagsak ng diretso sa lupa. Ang hiningang ito ay pinigilan si David na parang bundok. Si David ay hindi nang ahas na magpabeya, ang kapangyarihan ng dragon ay ganap na ipinakita, at ang ginintoang liwanag ay sumikat sa kanyang katawan, na lumalaban sa kakaiba at lumang kapaligiran na ito. Titingnan ko kung ano pa ang magagawa mo ngayon. Nang makita si David na pinigilan ng tansong kampana, hindi napigilan ni Long Xiao na umungol, at isang mahabang espada ang agad na napalitan sa kanyang kamay. Itinutok ni Long Xiao ang mahabang espada patungo sa tansong kampana, at isang asul na ilaw ang direktang sumikat sa tansong kampana, at pagkatapos ay nagsimulang tumusok ang tansong kampana patungo kay David. Ang kapangyarihang pumatay sa tansong kampana ay patuloy na pinipigilan ang katawan ni David. Kahit nasukdulan na ni David ang kanyang hindi napinsalang gininto ang katawan, may mga nakakagulat na sugat pa rin sa kanyang katawan. Ang mga artifact ay mga artifact, at ang mga ito ay talagang hindi pangkaraniwang. Nang makita ni Long Jingguo si Long Xiao na isinakripisyo ang banal na sandata, ang kanyang ekspresyon ay hindi napigil ang magpahinga. Alam niya na kahit na may mahusay na kakayahan si David, hindi niya magagawang labanan ang pag-atake ng artifact na ito. Ito ba ang artifact ng dragon? Ito ay talagang pambihira. Tumingin si Zhu Jishan sa nakakatakot na tansong kampana sa himpapawid, na may inggit at kasakiman sa kanyang mga mata. Hindi ko ine-expect na may artifacts talaga ang Long family, pero sabi ni Long Xiao na maraming ganoong artifacts sa Long family nila. Hindi ko alam kung totoo. Mataimtim na sabi ni Go Wei. Kung ito ang kaso, malamang na ang pamilyang Long ang papalitan silang lahat, at ang pamilyang Long ang magiging pinuno ng mundo ng martial arts ng Kyoto. Kabanata 1072. Nagyayabang. Si Zhu Jishan ay ngumuso ng hindi maganda, kung ang pamilya Long ay may napakaraming artifact, kung gayon si Long Jingguo ay naging mayabang, at magiging napakagalang sa iyo at sa akin. Totoo yan. Tumanggaw si Go Wei. Sa ugali ni Long Jingguo, kung talagang napakaraming artifact ang pamilyang Long, matagal nang tinuturo ni Long Jingguo ang mundo ng martial arts ng Kyoto. Dumadagindong. Ang tansong kampana ay dumiin patungo sa katawan ni David. Ang lakas ng pagpatay ay parang hindi mabilang na matutulis na kutsilyo, na patuloy na nagpapaputok sa katawan ni David, at ang ilan ay nag-iwan ng malalim na sugat. Hinawakan ni David ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog, at siya ay naglaslas patungo sa tansong kampana gamit ang isang mabangis na espada. Ang nangingibabaw na sword chi ay tila nagbukas ng isang puwang sa buong espasyo, ngunit kapag ang sword chi na ito ay dumampi sa tansong kampana, ito ay direktang naglalaho. Ang espadang ito ay hindi napigilan ang pagsupil sa tansong kampana. David, walang kwenta? Artifact ito ng Long family, hindi mo ito mapipigilan. Tumingin si Long Xiao kay David na may malungkot na mga mata.
Noong una, akala niya ay madali niyang mananalo sa pakikipaglaban kay David, ngunit ayaw niyang lumampas sa kanyang imahinasyon ang lakas ni David. Karapat-dapat din ba itong tawaging isang banal na sandata? Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin, ang kapangyarihan ng dragon sa kanyang katawan ay pumutok, at pagkatapos ay isang dagandong ng dragon ang umalangaw-ngaw sa kalangitan, at muling naglaslas si David gamit ang isang espada. Nakita ko ang isang gintong dragon na naglalabas ng makapigil hiningang pag-ungol ng dragon, patungo sa tansong kampana. Boom! Ang ginintoang liwanag ay suminag at ang ginintoang dragon ay nawala, ngunit ang tansong kampana ay hindi nagdusa ng anumang pinsala, ni kahit isang pagwawalang kilos. Hahaha, sabi ko, hindi mo kailangang sayangin ang iyong lakas, dapat kang mamatay ng masunurin. Kung luluhod ka at yumuko sa akin ngayon, maaari kitang iligtas ng may mabait na puso. Ngumisi si Long Xiao at mapaglarong tumingin kay David. Hindi siya pinansin ni David, at muling tumaas ang kapangyarihan ng dragon sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng dragon sa katawan ay hindi kontrolado ni David, ngunit direkta sa dragon na kristal sa katawan ni David. Hindi nagtagal, ang ginintoang liwanag sa katawan ni David ay naging kalahating nagninangas na pula at kalahating nagyayelong asul, at ang katawan ni David ay dahan-daang naging transparent, napakalinaw na kahit na ang mga buto sa katawan ay makikita ng malinaw. Ano yan? Natuklasan ng ilang tao na sa katawan ni David, isang spherical na bagay ang naglalabas ng liwanag. Ang spherical object na ito ay kalahating nagninangas na pula at kalahating ice blue, kaya ang buong katawan ni David ay namap ng ganito. Longjing? Si Longjing ba ay nilamon ni David? Hindi, paano magiging ganito si Longjing? Paano nagkaroon ng dalawang kulay? Tingnan mo, ang tansong kampana ay inilipat. Nalaman ng ilang tao na ang tansong kampana, na orihinal na pinigilan ni David, ay tumigil sa paggalaw sa ilalim ng pag-iilaw ng dalawang kulay na liwanag na ito. Tila napansin din ni Long Xiao na may mali, na may gulat sa kanyang mukha, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nakatutok sa tansong kampana, at isang asul na liwanag ang pumutok. Panunupil. Ang tansong kampana ay gumawa ng isang dagandong na tunog at nagsimulang umikot ng mabilis. Ngunit kahit paano umikot ang tansong kampana, hindi niya iniisip na papalapit na si David. Sa sandaling ito, naging transparent at ilusyon ang katawan ni David, na para bang bigla siyang naging invisible, at pagkatapos ay dahan-daang lumipad palabas sa katawan ni David ang dalawang kulay na dragon crystal. Sa isang iglap, ang liwanag na ibinubuga ng dalawang kulay na kristal na dragon ay inihambing pa sa araw. Naramdaman lang ng lahat ang isang malawak, matalim na aura ng dagat na nagmumula sa dragon crystal. Isang dagandong ng dragon ang tumunog, at hindi sinasadyang tinakpan ng lahat ang kanilang mga tainga. Kaagad pagkatapos, isang makulay na ilaw ang tumama sa umiikot na tansong kampana. Wow! Sa sandaling ito, ang tansong kampanilya ay parang isang marupok na baso, at ito ay nabasag sa kaunting pagpindot. Kabanata 1073. Napatulala ang lahat nang mapatingin sila sa sirang tansong kampana. Artifact pa rin ba ito? Isang artifact na madaling nawasak ng ganito. Nawala ang enerhiya ng pagpatay, at agad na bumalik si Longjing sa katawan ni David, at ang liwanag ay nawala ng walang bakas. Nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Lahat ay nakatingin sa lahat ng nasa harapan nila na parang hindi makapaniwala. May patuloy na lumulunok ng laway at humihinga ng malalim. Sa sandaling ito, lahat ng mata ay napunta kay David. Ang kayamanan sa katawan ni David ay higit pa sa nalalaman natin. Nag-aapoy ang mga mata ni Zhu Jishan, nakatingin kay David na parang nakakita ng magandang babae. Sa nakapaligid na mga nakatayo, maraming tao ang nagsimulang tumingin kay David na may mga matako na mata. Ngunit sa sandaling ito, hindi pinansin ni David ang mga matako na mata na ito, at tumingin kay Long Xiao ng may malamig na mga mata. Sa pagkakataong ito, tingnan ko kung anong mga card ang mayroon ka. Sinabi ito ni David, ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay sumabog na may layuning pumatay, at pagkatapos ay naputol ang espada. Nang makita ito, natakot si Long Xiao kaya tumalikod siya at tumakbo palayo. Sa sandaling ito, wala na siyang pakialam sa kanyang mukha o kahihiyan. Ang lakas na ipinakita ni David ay tuluyang nagdurog sa kanyang natitirang espiritu ng pakikipaglaban. Siya! Nang may naputol na espada, agad na lumitaw ang malalim na marka ng dugo sa likod ni Long Xiao.
Pagkatapos ng pagsuray-suray, bumagsak si Long Xiao sa lupa. Inalis ni David ang Dragon Slaying Sword at direktang kinuha si Long Xiao. Ito ang pinakamatandang young master ng Long family, pero kaya. Sabihin na nating, sinampal ito ni David, at agad na namamaga ang mukha ni Long Xiao. Aminin ang pagkatalo, at pagkatapos ay turuan mo akong tumahol. Matapos sampilan ni David si Long Xiao, dahan-dahan niyang sinabi. Nagulat ang lahat sa sinabi ni David. Hindi nila inaasahan na hindi susuko si David pagkatapos talunin si Long Xiao, at nagkaroon ng sobrang kahihiyan. Ito ba ay para gumawa ng nakamamatay na paghihiganti sa pamilyang Long? David, huwag kang maging kampante, ako ay. Na-snap. Bago pa matapos magsalita si Long Xiao, sinampal ito ni David ng isang sampal. David, ako. Na-snap. Sa isa pang sampal, napangit ang mukha ni Long Xiao. Tigilan mo ako. Biglang tumayo si Long Jingguo, tumaas mula sa kanyang katawan ang nakamamatay na aura. Patriarch Long, ito si Bilei, gusto mo bang lumabag sa mga patakaran? Nang makita ito, direktang tinanong ni Zhao Wuqi si Long Jingguo ng malakas. Natakot siya na baka biglang atakihin ni Long Jingguo si David. Fuck ang mga alituntunin ng iyong ina. Pinanood ni Long Jingguo ang kanyang anak na binugbog na parang patay na aso, kaya't sino ang nagmamalasakit doon. Ngunit nang gustong gumalaw ni Long Jingguo, biglang dumaikit sa kanya ang aura ng dalawang peak ng martial arts. Ngumisi si Dong Jiahao, patriarch ng marangal na Long family, hindi ba nakakahiyang isipin na magsanib puwersa ang mag-ama para lumaban sa isang tao? Dong Jiahao, wala kang kinalaman dito. Ang ating dalawang balon ay hindi nagiging sanhi ng tubig ng ilog kaya umalis ka rito. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Long Jingguo, ang kanyang katawan ay puno ng nakamamatay na aura. Damn! Old man? Matanda ka na? I respectfully call you the head of the Dragon family, you dare to scold me, believe it or not, papatahimikin ko ang Dragon family mo. Si Dong Jiahao ay hindi natatakot kay Long Jingguo. Bagamat hindi siya malakas, nasa likod niya ang pamilya Dong at ang kanyang ama na sumusuporta sa kanya. Gusto mong mamatay. Magagalit si Long Jingguo. Sa harap ng napakaraming tao, si Dong Jiahao, ang nakababatang henerasyon, ay naglakas loob na pag-alitan siya bilang isang matanda. Nang makitang kikilos na si Long Jingguo, dinala ni Dong Jiahao ang dalawang peak na powerhouse ng Wazong at agad na pinrotektahan si Dong Jiahao sa likuran niya. Biglang naging tense ang kapaligiran sa pinangyarihan, at malapit nang sumiklab ang digmaan. Tumigil na lahat. Nang makita ito, nakapagsalita lang si Zhu Jishan. Kung talagang maglalaban ang dalawang panig, malaki ang kilusan, at babaliktad ang mundo. Bilang pinuno ng Martial Arts Alliance, hindi niya ito maipaliwanag kay Mr. Shi. Kapag ang opisyal ay humarap at ipinagbawal ang kanilang alyansa sa martial arts, hindi ito katumbas ng halaga. Bumalik ka at umupo para sa akin, sa tingin mo ba ay wala ako? Nanlamig ang mukha ni Zhu Jishan, kumalat ang kanyang aura, at naging pangit ang mga ekspresyon ng ilang tao sa eksena, at pagkatapos ay umupo ng masunurin. Kabanata 1074. Si David sa kabilang panig ay pinalo na si Long Xiao sa ulo ng baboy. Aminin mo bang talo ka? Aaminin mo bang talo ka? Sa tuwing magtatanong si David, sinasampal niya ng malakas sa mukha si Long Xiao. Sa oras na ito, si Long Xiao ay iiyak na ngunit walang luha, ang kanyang mukha ay namamaga na parang ulo ng baboy, ang kanyang bibig ay hindi makapagsalita, paano siya aamin ng pagkatalo? Tango lamang ang naitango ni Long Xiao, ngunit tila hindi ito nakita ni David. Hindi ka ba masyadong mayabang? Hindi ba masyadong mayabang ang Long family mo? Ngayon ay papatayin ko ang iyong kayabangan. Anong klaseng bagay ang Long family mo, lahat kayo mga tulisan? Saway ni David habang nakikipaglaban, na halos ikinainis ni Long Jingguo sa kinatatayuan. Nang makitang muntik ng matalo si Long Xiao, kumislap ang mga mata ni David, at pagkatapos ay kumislap ang gintong liwanag sa kanyang palad. Ngayon sa susunod na taon ang araw ng iyong kamatayan. Naantig si David, at sinampal ng palad ang ulo ni Long Xiao. Nagulat ang lahat nang makita nilang binaliwala ni David ang mga patakaran at talagang gustong patayin si Long Xiao. Itigil. Nang makita ito, galit na sumigaw si Go Away, at pagkatapos ay nawala ang kanyang anyo sa isang iglap, at ang nakakatakot na aura ay dumaikit kay David.
Maglakas loob na huwag pansinin ang mga patakaran ng alyansa, campaign. Nakita ni Go Wei na talagang papatayin ni David si Long Xiao, kaya ginamit niya ito bilang dahilan para maalis si David. Tumingin si David kay Go Wei, malamig ang kanyang mga mata at sinabing, sa tingin ko ay ikaw ang campaign. Boom! Hindi nagpakita ng kahinaan si David, at sinampal ng suntok si Go Wei. Ang mga kamao ay pinagdikit, at ang buong lupa ay nanginginig. Naramdaman na lamang ni Go Wei ang isang malaking puwersa na dumarating, at ang kanyang katawan ay hindi napigilan ang pag-atres, at ang bibig ng tigre ay bahagyang namamanhid. At ang katawan ni David ay lumipad kaagad, at si Long Xiao sa kanyang kamay ay itinapon sa lupa. Si Long Xiao ay nasa lupa, desperadong gumagapang patungo kay Go Wei, ayaw niyang mamatay. May nakitang bahid ng dugo sa lugar kung saan umakyat si Long Xiao. Sa oras na ito, si Long Xiao ay napahiya na, at walang lugar kung saan siya mukhang ang pinakamatandang young master ng Long family. Sinabi ko bang bibitawan na kita? Hahayaan kitang mamatay, at walang makakapidyaw sa iyo. Sa pagtingin kay Long Xiao na patuloy na gumagapang patungo kay Go Wei, nanliit ang mga mata ni David, at pagkatapos ay sinampal niya ng palad si Long Xiao. Ang palad na ito ay naglalaman ng lahat ng galit sa puso ni David sa panahong ito. Ang galit ng sariling ina na nakulong ng 20 taon. Nahuli si Sonia bilang galit ng ginipig. Ang mga galit na ito ay kumukulo sa puso ni David, at sa sandaling ito ay malapit na siyang sumabog. Masungit si Shuzi at naglakas loob na pumatay sa harap ko. Galit na galit si Go Wei na, bilang direktor ng alyansa, hindi siya pinansin ni David. Pagkatapos ng lahat, sinampal din ito ni Go Wei, at sa isang iglap nagbanggaan muli ang dalawa. Paulit-ulit na umatras ang katawan ni David, habang kumikislap ang katawan ni Go Wei, pagkatapos ay binuhat niya si Long Xiao at bahagya itong inihagi sa harap ni Long Jingguo. Xiaoir. Mabilis na nahuli ni Long Jingguo si Long Xiao, tinitingnan ang kaawa-awang hitsura ng kanyang anak, puno ng galit ang mukha ni Long Jingguo. Patriarch, ibalik natin ang pinakamatandang young master para magamot sa lalong madaling panahon. Si Long Xingshu ay tumingin kay Long Xiao ng ganoon, at ang kanyang puso ay namumulaklak sa kagalakan, ngunit sinabi niya na may labis na pagkabalisa sa kanyang mukha. Pumunta. Tinitigan ng masama ni Long Jingguo si David, niyakap ng isang iglap si Long Xiao, at dir-diretsong lumabas ng venue. Nang makitang kinuha ni Long Jingguo si Long Xiao, pinandilatan ni David si Go Wei, wala na si Long Xiao, pagkatapos ay mamamatay ka sa ngalan niya. Hindi malakas ang boses ni David, ngunit maririnig ito ng lahat. Si David ay hayagang sinusundan si Go Wei at sinisigawan ito. Hindi ba ito ang longevity star na laging kumakain ng arsenic at iniisip na may mahabang buhay? Nakinig si Go Wei at malamig na ngumiti, anak, baliw ka, sa tingin mo ba pagkatapos talunin si Long Xiao, hindi ka na magagapi sa mundo? Hindi ko alam kung walang talo sa mundo, pero ang alam ko kailangan mong mamatay ngayon. Kung maglakas loob kang mahuli ang girlfriend ko, hindi kita bibitawan. Pagkatapos magsalita ni David, isang napakalaking layunin ng pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan, ang walang katapusang aura ng pagpatay ay nagsimulang tumagos, at ang mga mata ni David ay naging eskarlata. Kabanata 1075. Naramdaman ang layunin ng pagpatay sa katawan ni David, hindi nang ahas si Go Wei na magpabeya, isang bahagyang puting liwanag ang kumikinang sa kanyang katawan, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, paulit-ulit mo akong pinupukaw, hindi kita papatayin ngayon, paano maaari ko bang kumbansihin ang publiko sa hinaharap? Hindi pinansin ni David si Go Wei, ang kapangyarihan ng dragon ay napapalibutan ng kanyang mga kamao, at isang nakakabinging dagandong ng dragon ang tumunog, ang aura ni David ay mabilis na tumaas. Ang katawan na nagniningning na may gininto ang liwanag ay sumambulat na may walang katapusang kapangyarihan. Bang bang bang! Tatlong suntok ang sunod-sunod na inihagis ni David, at sa bawat suntok, isang gintong dragon ang kumikislap, sumipol ang hangin, at nanginginig ang kawalan. Kamatayan sa korte. Nang makita ito, biglang inihagis ni Go Wei ang kanyang mga kamao upang kontrahin ito. Ang bawat suntok ni Go Wei ay parang isang mabilis na bola ng kanyan, malakas na tumatama sa kamao ni David. Dumadagandong. Nagkaroon ng pagsabog, ang langit at ang lupa ay nagbitak, ang kalsada ay umungal, at ang walang katapusang mga alon ng hangin ay direktang nagpabagsak sa maraming tao sa mga nakatayo sa lupa.
Ang rurok ng Wazong, pagkatapos ng lahat, ay ang rurok ng Wazong. Pinahintulutan ni Long Xiao ang lakas na maging malapit sa tuktok ng Wazong, ngunit kumpara kay Guo Wei, mahina pa rin ang kanyang lakas. Nagnganga si David ng kanyang mga ngipin, ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay tila walang pera, at sinuntok niya ang isang suntok sa isang pagkakataon, at isang dagindong ng dragon ang umalangaw sa kalangitan, na nanginginig sa puso ng lahat. Sumimangot si Guo Wei, ang enerhiya sa kanyang kamay ay patuloy na kumakaway, at maya-maya, lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Guo Wei. Sa kabilang banda, David, ang buong tao ay halos mabaliw, isang gintong dragon ang pumapalibot sa itaas ng ulo ni David, at bawat suntok na ibinabato niya, may dagindong na dragon. Gayunpaman, sa oras na ito, ang ginintoang liwanag ni David ay lalong lumabo, at ang dagindong ng dragon ay hindi na nakakabingi. Di nagtagal, pagkatapos maghagis ng isang dosenang suntok, nawala ang gintong dragon na umaaligid sa itaas ng ulo ni David. Ang kapangyarihan ng banal na dragon ay naubos kahit na sa pagkonsumo ni David na nagbabanta sa buhay, at ang espiritual na kapangyarihan sa dantian ni David ay natuyo. Lian Zonlong Xiao at Guo Wei, kahit na si David ay may higit na espiritual na kapangyarihan, mahirap suportahan. Gayunpaman, ang katawan ni Guo Wei ay nanginginig sa oras na ito, at ang kanyang pisikal na lakas ay halatang pagod. Ano? Matapos maubos ni David ang huling bakas ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, naghagis siya ng suntok. Sa wakas ay hindi na ito kayang suportahan ng katawan, at sabay-sabay siyang napaluhod sa lupa, at ang malamig na pawis sa kanyang noo ay bumagsak na parang ulan. Si Guo Wei ay direktang naitaboy sa suntok na ito, ang kanyang mukha ay namutla, at siya ay humihingal ng husto. Malungkot ang mukha ni Guo Wei sa sandaling ito, at ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Hindi na siya makapaghintay na sampelan si David hanggang mamatay ngayon, ngunit halos maubos ang enerhiya sa kanyang katawan sa mga oras na ito. Masyado bang malakas ang David na ito? Napatingin ang lahat kay David na gulat na gulat. Sa pakikipaglaban kay Long Xiao at Guo Wei mag-isa, nagawa niyang maubos ang lakas sa katawan ni Guo Wei. Punta ka sa H3L. Ang mga mata ni David ay namumula, at pagkatapos ay siya ay parang toro, na nagrampa kay Guo Wei. Kung walang espiritual na kapangyarihan, umaasa si David sa makapangyarihang katawan na ito upang labanan si Guo Wei. Magkagat man siya ng ngipin, ipaghihiganti niya si Sonya. Nang makita si David na parang baliw na nagmamadaling tumakbo, naggat ang mga ngipin ni Guo Wei, nagtaas ng huling lakas, at hinampes si David sa balikat. Click! Sa isang malutong na tunog ng pag-crack ng buto, ang balikat ni David ay direktang nabasag, ngunit hindi tumigil si David, bagkus ay nontog ang kanyang ulo sa ulo ni Guo Wei. Ang ganid at walang buhay na estilo ng paglalaro na ito ang nagpakilig sa puso ng lahat. Ang ulo ni Guo Wei ay agad na nabasag sa dugo, at siya ay mukhang nakakatakot na may dugo sa buong mukha. Pagkatapos panasan ng dugo sa kanyang ulo, si Guo Wei ay agad na nagalit. Papatayin kita. Umungol si Guo Wei, bilang direktor ng alyansa, iginagalang siya ng lahat, paano siya napahiya ng ganito. At ngayon ay talagang pinahiya siya ni David sa harap ng napakaraming tao. At hayaan siyang makipaglaban kay David na parang walang ingat na tao. Papatayin din kita. Nanlaki ang mga mata ni David sa galit. Sa sandaling ito, nakagawa na siya ng desperadong plano. Biglang kinagat ni Guo Wei ang dulo ng kanyang dila, isang pagsabog ng dugo ang lumabas, at pagkatapos ay nagsimulang tumaas ang hininga sa katawan ni Guo Wei. Kabanata 1076. Damn it, baliw ba si Guo Wei? Nagsusunog talaga ng dugo. Napakagaling ng David na ito, pinipilit si Guo Wei na sunugin ang kanyang dugo. Mukhang maraming mala si David ngayon. Napatingin ang lahat sa eksena dahil sa gulat, biglang pinilit ni David ang isang malakas na lalaki sa tuktok ng Wazong na sunugin ang kanyang dugo. Itigil. Sa oras na ito, isang nakakatakot na malakas na hangin ang tumama, direktang naghihiwalay kina Guo Wei at David. Malamig na tiningnan ni Zhu Jishan ang dalawa, ayaw niyang mawala ng direktor para dito. Umuwi ka. Tumingin si Zhu Jishan kay Guo Wei at sinabing, Leader, itong si David ay pinupukaw ang prestihiyo ng Martial Arts Alliance, at hindi siya dapat palampasin. Galit na sabi ni Guo Wei. Ako na ang bahala sa bagay na ito, umatras ka.
Pinalakas ni Zhu Jishan ang kanyang tono, at nang makita ito, napabuntong hininga si Guo Wei at umatras. Tumingin si Zhu Jishan kay David, David, napakalakas at talento mo, ngunit sa kasamaang palad ay masyado kang mayabang. Kung kaya mong tiisin ang kahihiyan at pasanin, marahil sa loob ng ilang taon, hindi ako ang magiging kalaban mo, ngunit sa kasamaang palad ay napakabata mo pa, hindi ko alam ang katotohanan na si Mushu ay sisirain ni Lin Feng. Nagdadala ng kahihiyan. Malamig na ngumiti si David, tinatanggap ko ang iyong manhid, gusto kong tiisin ito, hahayaan mo ba akong tiisin ito? Tinitiktik mo ang mga kayamanan sa aking katawan at kinuha ang mga ito sa pamamagitan ng puwersa. Nagpadala ka ng isang tao upang kunin ang aking kasintahan at ilagay siya sa piitan. Kung titiisin ko ito, hindi na ako fucking man, kaya lalaban ako sa Martial Arts Alliance mo hanggang dulo. Sabi ni David habang nagngangalit ang mga ngipin. Nagulat ang lahat at hindi makapaniwalang tumingin kay David. Walang sino man sa kanila ang nag-isip na si David ay maglalakas loob na bastyusin si Zhu Jishan. Ngunit ang sinabi ni David ay natiktikan ni Zhu Jishan ang mga kayamanan ni David at kinuha ang kanyang kasintahan. Kung ito ay totoo, ito ay magiging napakasama. Pagkatapos ng lahat, si Zhu Jishan ang pinuno ng Martial Arts Alliance. Siya ang namumuno sa kaayusan ng buong Kyoto Martial Arts World. Kahit anong pamilya ng sekta ay kayang gawin ang lahat para makuha ang kayamanan sa katawan ni David, ngunit hindi magagawa ni Zhu Jishan. Ang mukha ni Zhu Jishan ay naging napakapangit, at ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nagsalubong. David, ipinapahayag ko ngayon na binabaliwala mo ang mga alituntunin ng alyansa at tahasang lumalabag sa utos ng alyansa, kaya ikaw ay arestuhin at dadalhin sa kustodiya. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Zhu Jishan, agad na pinalibutan ng 4 na tagapagpatupad ng batas ng Martial Arts Alliance si David. Hindi ako miyembro ng Martial Arts Alliance mo, kaya bakit ako susunod sa tinatawag mong rules? Kung gumamit ng lason si Long Xiao para patayin ako, ito ay pagsunod sa mga patakaran. Kung papatayin ko siya, labag ito sa mga patakaran. Ano ang H3L ng mga patakarang ito? Since I dare to come today, hindi ako natatakot sa malilim mong sikreto. Ang iyong alyansa sa martial arts ay palaging sinasabing sikat at matuwid, ngunit sa katunayan, hindi ka kasing galing ng mga masasamang magsasaka, lahat sila ay mga tulisan. Nakatayo si David, walang kaunting takot sa kanyang mukha. Walang silbi ang magsabi ng kahit ano ngayon. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Zhu Jishan, at pagkatapos ay nag-utos siya, paalisin mo siya. Akmang sasalakayin ng 4 na elder na nagpapatupad ng batas si David, ngunit nakita nilang sumugod si Zhao Wuji, Zhao Ligoo, Dong Jiahao at ang iba pa, lahat ay nakatayo sa likuran ni David. Sana ang leader ng alyansa, si Mr. Cheng ang instructor ng ating law enforcement pavilion, hindi mo basta-basta maalis. Sabi ni Zhao Wuji na may malamig na ekspresyon. Wala akong pakialam kung sino siya. Dahil nilabag niya ang rules ng alliance, ako na ang bahala sa kanya. Kung masyado kang nagsasalita, maniwala ka o hindi, isasama kita. Binigyan ni Zhu Jishan ng malamig na tingin si Zhao Wuji at sinabing, Ikaw. Galit na nanginginig si Zhao Wuqi, hindi ka ba natatakot na magsumbong ako kay Mr. Shi? Paano ka magsusumbong kay Mr. Shi? Sabi ko, nasa akin ang bagay na ito. Ang mga mata ni Zhu Jishan ay puno ng lamig, umalis ka na. Biglang, isang umiikot na salita ang lumabas, at ang katawan ni Zhao Wuqi ay nanginag. Umatras siya ng ilang hakbang, at nagsimulang umagos ang dugo sa kanyang tenga. Kabanata 1077. Ang lakas ni Zhao Wuji at Zhu Jishan ay walang kapantay, at ang dalawa ay wala na sa iisang mundo. Napakawalan diya ba ng iyong martial arts alliance? Sabi ni Dong Jiahao na may malamig na nguso. Saglit na tiningnan ni Zhu Jishan si Dong Jiahao, Dong Jiahao, wala kang kinalaman dito, mas mabuting lumabas ka, kung iniinis mo ako, pabayaan ang 2 Wazong Peak para protektahan ka, kahit 10, kaya ko. Madaling gusto ang iyong aso. Buhay. Ikaw. Galit na galit si Dong Jiahao, at puno ng galit ang kanyang mga mata. Guro. Sa oras na ito, direktang hinaila ng 2 pamilyang Dong ng Wazong Peak powerhouses si Dong Jiahao. Alam nila na sa lakas nilang dalawa, walang paraan para labanan si Zhu Jishan, hindi pa banggitin na may 4 na elder na nagpapatupad ng batas mula sa Martial Arts Alliance. Kuya Dong, salamat.
Umatras ka, ayokong masaktan ka ng dahil sa akin. Alam din ni David na hindi sapat ang kanyang lakas para makipagkompetensya sa Martial Arts Alliance. Si Dong Jiahao ay hinaila pababa ng dalawang subordinate. Bumaba ka na rin. Lumingon si David at tumingin kina Zhao Ligao at Bai Shushan. Ginoo. Shen. Si Zhao Ligao at Bai Shushan ay nag-aatubili na bumaba, pagkatapos ng lahat, sila ay nakatali ngayon kay David. Kuya Chen, inaway namin sila. Hindi ako naniniwala na sa harap ng napakaraming tao, ang Martial Arts Alliance ay nangangahas na patayin tayong lahat. Walang takot na sabi ni Zhao Chonang. Ngunit nang matapos magsalita si Zhao Chonang, nakita kong ikinaway ni Zhu Jishan ang kanyang kamay, at lumipad palabas ang katawan ni Zhao Chonang. Chananger. Nagmamadaling sumulong si Zhao Ligao at tinulungang makatayo si Zhao Chonang. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin, na may masamang tingin sa kanyang mukha, ang taong gusto mong harapin ay ako, kung may kakayahan ka, gawin mo sa akin. David, nakikipaglaban ka sa Martial Arts Alliance, napakabata mo pa, at itong mga taong nasa likod mo ay gusto mo pang makipag-away sa akin. Kailangan ko lang ng isang salita, at may mga tao sa eksena na papatayin sila para sa akin. Masunurin mong hinuhuli ang iyong sarili, huwag gumawa ng walang takot na pakikibaka. Pagmamalaki ni Zhu Jishan kay David. Igagapos ko ang iyong ina. Matagal nang isinantabi ni David ang kanyang buhay at kamatayan, at ngayon, anuman ang kanyang buhay o kamatayan, magsaya siya. Pagkatapos niyang magsalita, hinampas niya ng isang palad ang bundok ng basbas. Sumimangot si Zhu Jishan, nawala ang kanyang anyo sa isang iglap, at diretso siyang bumalik sa kinatatayuan. Alipin mo siya. Hindi susundan ni Zhu Jishan si David na gawin ito ng personal. Napakaraming tao ang nanood, kung siya at si David mismo ang gumawa nito, lalabas na siya ay masyadong hindi nakikilala. Nang marinig ito ng apat na matanda sa pagpapatupad ng batas, agad silang lumipat kay David. Apat na hindi nakikitang kadena ang dumating upang sugpuin si David. Sa isang iglap, nakagapos ang mga paa ni David, kaya hindi makagalaw si David. Ang mga mata ni David ay dilat, ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay nagsimulang kumurap, at ang ilang kapangyarihan ng dragon ay naibalik. Sa sandaling ito, sumambulat si David. Ano? Si David ay umungal, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, desperadong lumaban, sinusubukang makawala mula sa mga tanikala. Ngunit ang apat na elder na ito sa pagpapatupad ng batas ay nasa tuktok ng Wazong. Sinusunod lang nila ang pinuno ng alyansa, at kahit si Guo Wei ay walang karapatang utusan sila. Nagpumiglas si David, at nang makita ito ng apat na matanda sa pagpapatupad ng batas, nagkatinginan sila, at isang sinag ng liwanag ang agad na lumabas sa kamay ng apat. Ang liwanag na ito ay parang isang electric current, na dumadaloy pababa sa mga tanikala patungo sa katawan ni David. Nanginginig ng husto ang katawan ni David, at lumabas ang dugo mula sa katawan ni David. Boom! Hindi nakayanan ng katawan ni David at bumagsak sa lupa ng may kakabog. Hindi ako nagsasarili. Sa pagtingin kay David na bumagsak sa lupa, si Zhu Jishan ay sumengot ng malamig. Nang gustong humakbang pasulong ang apat na elder na nagpapatupad ng batas at ilayo si David, nagulat sila nang makitang dahan-daang tumayo si David. Sa pagitan ng mga kilay ni David, may matingkad na pula, nagninangas na parang apoy. Kabanata 1078. Muling binalot ng gintong liwanag ang katawan ni David, at ang mga piraso ng kaliskis ay ipinanganak, na tumatakip sa katawan ni David. Maging ang mga mata ni David ay kitang-kita ang naglalagablab na apoy. Ang David na ito ay talagang nagsusunog ng dugo, siya ay nakikipaglaban hanggang sa kamatayan. Masisira ang ganyang talent dito ngayon. Ang pagsunog ng esensya ng dugo ay katumbas ng pagpatay ng manok at pagkuha ng itlog. Walang silbi, hindi ko pa narinig, sino ang makakatakas sa purgatoryong tanikala ng mga nakakatanda sa pagpapatupad ng batas. Pinag-uusapan ito ng lahat, at ang ilan ay naawa kay David. Kung tutuusin, hindi madali para sa isang henyo na lumitaw sa mundo ng martial arts, at si David ay isang henyo, ngunit ang ugali ni David ay nakatadhana para sa kanya upang hindi malayo. Huwag ka nang magpumiglas, kung patuloy kang mahihirapan, mamamatay ka lang sa lugar. Malamig na sabi ni Zhu Jishan.
Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga eskarlate na mata ay tumingin kay Zhu Jishan, at ang gininto ang liwanag mula sa kanyang katawan ay patuloy na tumataas. Ano? Umungol si David, at pagkatapos ay isang gintong dragon ang bumangon sa langit sa kanyang katawan. Sa isang iglap, naglabas si David ng isang hindi pa nagagawang aura na hindi pa naramdaman ng sinuman. Parang nagmumula sa 9 Serenity H3L, na may malakas na amoy ng kamatayan sa hininga. Nagulat ang lahat sa hiningang ito at nanginginig ang lahat. Nang makita ito ng apat na matanda sa pagpapatupad ng batas, ang lahat ng kanilang mga asul na ugat ay sumambulat, at ang tuloy-tuloy na daloy ng mapang ipong puwersa ay dumidiin patungo kay David. Ang dugo sa katawan ni David ay nag-aapoy, at ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay sumikat, tulad ng araw na bumabagsak mula sa langit. Patayin siya. Nang makita ito ni Zhu Jishan, ang mga kalamnan sa sulok ng kanyang mga mata ay kumaibot, at siya ay nagutos ng malakas. Tumango ang apat na matanda sa pagpapatupad ng batas, at sa isang iglap, lahat sila ay nag-condense ng kanilang kapangyarihang pumukaw sa kaluluwa. Nagsama-sama ang apat na puwersa, at isang mapanirang aura ang bumalot sa buong venue. Dumadagindong. Ang langit ay nanginig, ang araw at ang buwan ay lumabo. Walang sino man ang maaaring mabuhay sa ilalim ng pakikipagtulungan ng apat na matanda sa pagpapatupad ng batas. Isang puwersang pumutol sa oras at espasyo ang bumangga kay David ng walang awa. Sa sandaling ito, nakagapos pa rin si David, at wala na siyang magagawa habang ang puwersang ito ay malapit ng tumago sa kanyang katawan, ngunit wala siyang magagawa. Hindi siya makakawala sa hindi nakikitang kadena na ito. Nagsanib puwersa ang apat na matanda sa pagpapatupad ng batas ng marangal na Martial Arts Alliance para harapin ang isang binata. May kahihiyan ka ba? Sa galit na sigaw. Isang liwanag ang kumislap mula sa langit. Ang kapangyarihang pumutol sa oras at espasyo ay naputol sa isang iglap, at ang eksena ay agad na bumalik sa kalmado. Nagulat ang lahat at nagmamadaling tumingin sa paligid, at nalaman na sa di kalayuan, apat na figure ang palapit ng palapit. Malayo man sila, ramdam ng lahat ang nakakakilabot na aura sa kanilang apat. Ang hindi nakikitang mga tanikala na kumokontrol kay David ay agad ding nawala, at ang mga mukha ng apat na matanda sa pagpapatupad ng batas ay naging lubhang pangit. Apat na masasamang tao sa lambak ng masama. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at biglang bumulalas ang eksena. Ang bawat tao ay ilagay ang kanilang mga puso sa kanilang mga lalamunan, ang apat na masasamang tao ay sampungin, kung ang isa ay hindi masaya, ngayon ang mga taong ito ay maaaring malas. Nagbago ang kutis ni Zhu Jishan, nakatingin sa apat na kontrabida mula sa malayo at malapit, nagmamadali siyang bumulong ng ilang salita sa tainga ni Go Wei. Tumango si Go Wei, at nawala ang isa sa kanila. Dahan-dahang umangat ang ulo ni David at tumingin sa apat na nagligtas sa kanya. Nakita ko ang mga bangkay ng apat na tao na lumutang pababa, at ang bawat isa sa kanila ay mukhang kakaiba. Isa sa mga matatandang lalaki na may kalbo ang ulo ngunit may kulay abong balbas ay tumingin kay David, na nakahandusay sa lupa. Sa bahagyang pag-alog ng kanyang katawan, binalot ng banayad na puwersa si David, at sa kakitang-kita ng hubad na mata ang mga sugat sa katawan ni David. Bilis ng pagbawi. Ginoo. Shen. Sa oras na ito, sumugod sina Zhao Wuji, Zhao Ligoo at ang iba pa at tinulungang makatayo si David. Salamat sa apat na nakatatanda sa pagtulong sa amin. Bahagyang yumuko si David sa apat at sinabing, hindi mo kami kailangang pasalamatan, pinagkatiwalaan din kami ng iba, ngunit naglakas loob ka na i-provoke ang alyansa ng martial arts sa Kyoto sa murang edad, medyo matapang ka talaga. Sabi ng matanda na may kulay abong balbas. Kabanata 1079. Nang makitang pinagkatiwalaan ng apat na taong ito, napaisip si David, sino ang magtitiwala sa kanila na lumapit. Gatemaster Zhao, sino itong apat na matandang lalaki? Tanong ni David kay Zhao Wuji. Ginoo. Shen, ang apat na taong ito ay ang apat na kontrabida sa Valley of the Wicked. Ang nakausap ka lang ay si Ding Buer, ang katabi niya ay si Ding Buer, ang mas mataba ay si Ding Buson, at ang pinakapayat ay si Ding Buer. Walang apat. Sinundan ni Zhao Wuki si David para magpakilala sa mahinang boses. Ang apat na dakilang kasamaan, ang apat na dakilang kasamaan. Bahagyang kumunot ang noo ni David. Mukhang narinig na niya ang mga taong ito.
Biglang naalala ni David na narinig niya ang mga pangalan ng apat na masasamang lalaki mula sa Long Woko. Si Homer ay sinundo ng apat na kontrabida noong panahong iyon, at kalaunan ay ibinigay ito ni Ding Busan kay Long Wu para palakihin siya. Sa ganitong paraan, malaki ang posibilidad na ang apat na masasamang taong ito ay pinagkatiwalaan ni Long Wu, ngunit hindi lang naintindihan ni David kung paano kilala ni Long Wu ang mga taong ito. Hindi naman malaki si Ding, masyado na ba kayong nakikialam sa mga gawain ng Kyoto Martial Arts Alliance natin kung gusto mo? Umakyat si Zhu Jishan sa stage at nagtanong na may malamig na ekspresyon. Sobrang paralisado ka. Di ba masyado na kayong mabuli ng bata? Don't fucking drag me for nothing. Nandito kami ngayon para dalhin siya doon. Kung hindi ka sumasang-ayon, gagawa kami ng kilos. Hindi tumigil sa pagsigaw si Ding, at namula ang mukha ni Zhu Jishan. Nang marinig ang mga salita ni Ding Dao, biglang gustong tumawa ni David. Hindi niya akalain na pagsasalita ng ganoong kaprangka ang apat na kontrabida na ito nang bamuka ang mga bibig nila. Ngunit gusto ni David ang ganitong uri ng ugali. Tila ang apat na taong ito ay tinatawag na apat na masasamang tao, at ito ay hindi walang dahilan. Ikaw. Ikaw. Namula ang mukha ni Zhu Jishan, at itinuro niya si Ding Dao, gusto mo bang hamanin ang buong mundo ng martial arts? Ay ba? Hindi ba mantong hininga si Ding, at pagkatapos ay malamig na sinabi, wala kang kahihiyan, ang Kyoto Martial Arts Alliance mo, hindi mo man lang kinakatawan ang buong pamilya ng Kyoto Martial Arts, gusto mo pa ring kumatawan sa buong mundo ng martial arts. Ayaw mo rin. Asar ka sa sarili mo. Kuya, baka hindi man lang umihi ang lalaking ito. Nakalimutan mo na nag-practice siya ng evil arts at sinira niya ang kakayahan niya maging lalaki. Pabirong sabi ni Ding Buer. Pangalawang kapatid, ang pinag-uusapan mo ay koleksyon ng sunflower, di ba? Nakita mong may balbas si Zhu Jishan sa kanyang bibig, kaya hindi dapat ito koleksyon ng sunflower. Tumingin si Ding Busan kay Zhu Jishan, at biglang ngumiti ng malungkot, siguro nag-practice siya. Tumahimik ka para sa akin. Nagmamadali si Zhu Jishan. Walang nakakaalam tungkol sa kanyang pagsasagawa ng kasamaan, at gayon din ang apat na masasamang lalaki, ngunit alam niya na ang kabilang partido ay nagsasalita ng walang kaparerekon, ngunit ito ay lubos na nasaktan ang nerbiyos ni Zhu Jishan. Hahaha. Hindi napigilan ni David ang pagtawa nang marinig niya ang mga salita ng ilang tao. Nang makita na ang mukha ni Zhu Jishan ay sobrang lamig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Zhu Jishan? Hindi mo ako mapapatay ngayon, ngunit sa malaot madali ay papatayin kita, at kayo. Malamig na tiningnan ni David si Zhu Jishan, at pagkatapos ay ibinaling ang atensyon sa apat na matatanda ng tagapagpatupad ng batas. Walang pakialam ang apat na matanda sa pagpapatupad ng batas sa banta ni David. Bagamat ipinakita ni David ang kanyang lakas, napakalakas na niya sa edad na ito, ngunit kapag mas malakas ang kanyang lakas, mas mahirap itong makalusot. Natatakot ako na pagkatapos ng 10 o 8 taon, si David ay maaaring hindi tiyak na magiging kanilang apat na kalaban, at kung mabubuhay pa si David ng ganoon katagal ay hindi alam. Hinihintay kita, pero hindi ko lang alam kung kayang maghintay ng mahal mo hanggang sa araw na patayin mo ako. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Zhu Jishan, at mahinang nagbanta. Kung manggahas kang saktan si Sonya, wawasakin kita sa lahat ng dako. Uhaw sa dugo ang hangarin na pumatay kay David. Binata, mas mabuting huwag kang magsalita ng malaki hanggat wala kang lakas. May iligtas ka naming apat ngayon, pero hindi ibig sabihin na ililigtas ka namin magpakailanman. Maging matalino. Hindi na natapos magsalita si Ding, tumalikod na siya at naglakad palabas ng venue. Kabanata 1080. Walang nangahas na pigilan ang paglabas ng apat na masasamang lalaki. At si David ay sinuportahan ni Zhao Chonang, at lahat ay nag-walk out. Pinagmasdan ni Zhu Jishan si David na umalis, at ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay naging mas malakas at mas malakas. Ang lahat ay lumabas ng venue, at maraming tao na hindi kwalipikadong pumasok sa venue ang naghihintay sa labas, at ang taong tumaya kina David at Long Xiao ay masayang tumakbo sa oras na ito, at nakipagpalitan ng pera sa mga taong ito na tumaya. Ang tagumpay ni David. Sa pagkakataong ito, kumita ng malaki ang taong ito, at dinaig ng maraming tao si Long Xiao, at ngayon lahat ng pera ay napunta sa bulsa ng kanyang bangkero. Young man, kaya mo yan sarili mo? We should go?
Next time we see you in danger, we don't care, this time favor na lang. Hindi na pinatapos ni Ding ang pagsasalita, at kinuha ang tatlo pa para maghanda sa pag-alis. Salamat sa apat na nakatatanda, malaking kabaitan, tatandaan ko ito. Naikuyom ni David ang kanyang mga kamao patungo sa apat na kontrabida at sinabi. Nang hindi pa kukunin ni Ding ang iba, bigla niyang nakita ang singsing ng Taipei sa kamay ni David, na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Baka sa mga mata ni Ding daw ang pagtataka, ngunit ito ay panandalian lamang. Sumama ka sa akin, may itatanong ako sayo. Kumaway si Ding daw kay David. Laking gulat ni David, ngunit sinundan pa rin niya si Ding daw sa gilid. Nang sundan ni David si Ding daw sa tagong lugar, biglang tumalikod si Ding daw at lumuhad kay David. Senior. Nagmamadaling humakbang si David para tulungan si Ding Bobo, hindi niya maintindihan ang ginagawa ni Ding Bobo. Pero kahit anong pilit ni David, hindi gumagalaw si Ding. Hindi malaki ang subordinate kung si Ding, makikilala ko ang Lord of the Dragon Sect. Magalang na sabi ni Ding daw. Nang marinig ito ni David, bumagsak ang kanyang buong katawan, at nawala ng malay ang kanyang ulo. Heavenly Dragon Palace Lord. Hindi kaya ang Valley of the Wicked na ito ay bulwagan din ng Dragon Sect? Nagulat din ito kay David. Dapat mong malaman na ang lakas ng kontrabida lambak na ito ay napakalakas. Natatakot ako na ang apat na kontrabida na ito ay nakarating na sa kaharian ni Marquis. Kung hindi, paanong hindi sila matatakot sa Kyoto Martial Arts Alliance? Ngunit ang gayong makapangyarihang tao ay maaaring maging miyembro ng Dragon Sect. Gaano kaitikot ang Dragon Palace na ito? Ano ang mga lakas ng iba pang mga bulwagan? Matagal bago nagising si David sa gulat. Senior, ikaw, paano ka sumali sa Dragon Sect? Sino ang dating Sect Master? Apurahang tanong ni David. Ngayong alam na niya na ang Heavenly Dragon Ring ay ibinigay sa kanyang ina ng kanyang ama, at ngayong ibinigay ito ng kanyang ina sa kanya, ang dating Hall Master ng Heavenly Dragon Palace ay dapat na kanyang ama. Pero who knows? Umiling si Ding Boss, Palace Master, tawagin mo na lang akong Ding, hindi ko matiis ang salitang senior, hindi ko alam kung sino ang dating Palace Master of Dragon Sect, ang Heavenly lang ang kinikilala natin. Dragon Ring. Kung paano tayo sumali sa Dragon Sect, ito ay isang mahabang kwento. Sinundan ni Boss Ding si David tungkol sa nangyari mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Noon, ang Valley of the Wicked ay kinubkob ng maraming aristokratikong pamilya sa martial arts world, at lahat ng nasa Valley of the Wicked ay malapit ng mamatay. Noon lang, isang misteryosong lalaki ang nagligtas sa kanila. Itaboy ang mga pag-atake ng daan-daang martial arts masters gamit ang sariling lakas. Noong panahong iyon, ang Valley of the Wicked ay naging bulwagan ng Dragon Sect, at hinihintay ni Ding Dabuo ang paglitaw ng Taipei Ring. Ang misteryosong lalaking iyon ba ang aking ama? Bulong ni David sa sarili. Sa sandaling ito, talagang may mga inaasahan si David sa kanyang puso. Talagang gusto niyang malaman ang pagkakakilanlan ng kanyang ama, at gusto rin niyang malaman kung nasaan ang iba pang mga bulwagan ng Dragon Sect at kung anong uri ng lakas ang mga iyon. Sa daan, nalaman ni David na sa bawat yugto, kapag siya ay nahihirapan, makakaharap niya ang isang bulwagan ng Dragon Sect. Lin Chanho sa Horendel, Chifeng sa kabisera ng probinsya, Shadow Villa sa Kyoto, at ngayon ang Valley of the Wicked. Ganito ba ang paraan na ginawa ng aking ama para sa akin? Nahulog sa malalim na pag-iisip si David. Sakto sa malalim na pag-iisip ni David, biglang nagkagulo sa pinto ng venue, na ginising si David. Nakita ko si Go Wei na nagdala ng mahigit 12 tao mula sa Martial Arts Alliance, na bawat isa ay nasa itaas ng ika-8 ranggong martial sect. Nang mapanood ang eksenang ito, bahagyang kumunat ang noo ni David. Tila ang pundasyon ng alyansang ito sa martial arts ay karaniwang hindi malalim, at mayroon itong napakaraming martial arts masters. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.